Kabanata 171. Magaling, sinasabi mo na ang mga babae ay parang mga damit lang. Natawa si Sharon ng may halong pait habang unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Taylor Blackwood, isa ka talagang walang puso. Ilang dekada siyang nanatili sa tabi mo at binigyan ka pa ng anak. Ganoon mo lang siya tretuhin. Bawat isa ay para sa sarili, malamig na tugon ni Taylor. Kaya sabihin mo sa akin. Napapalibutan ka ngayon ng mga pulis, hindi ba? Bigla ang tanong ni Sharon. Sinadya mong patag-alin ang usapan para magamit nila ang tracking device at malaman kung nasaan ako. Tumahimik si Taylor at itinaas ang ulo upang tingnan ang mga pulis na nakapaligid sa kanya. Hindi niya alam na ganoon pala katalino ang sariling anak niya. Tama na naman ako, mapait na tawa ni Sharon habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Anong kapalit ang ibinigay nila sa iyo para ipagkanulo mo ang sarili mong anak? Yumuko si Taylor. Hindi ka na makakatakas. Sumuko ka na lang. Nasa teenation na sina Zachary at Charlotte. Bakit mo ako ginaganyan? Mabigat na tanong ni Sharon habang puno ng galit ang kanyang tinig. Ngunit tanging katahimikan lamang ang narinig niya sa kabilang linya. Taylor Blackwood, kinamumuhian kita. Hinding-hindi kita mapapatawad. Pagkasigaw niya ng buong lakas, agad niyang ibinaba ang tawag. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang telepono. Yumuko siya at humagulgol ng todo. Kahit gaano siya kamiserableng tretuhin ng ama, lagi pa rin niyang pinahahalagahan ang kanilang ugnayan bilang mag-ama. Kahit sa pinakamapanganib na yugto ng kanyang buhay, siniguro pa rin niyang may iniwang pera ito para sa kanyang pagre-retiro. Kahit siya ay tumatakas, inisip pa rin niya ang ama at nakiusap pa sa misteryosong lalaki na tulungan ito. Dahil doon, tinulungan ng misteryosong lalaki ang ama niya at inayos ang lahat ng kailangan nito. Nagmadali siyang pumunta sa T-Nation at halos hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Tinawagan niya ang ama para ipaalam ang perang iniwan niya, ngunit ibinenta siya nito kapalit ng sariling kaligtasan. Ganoon ba talaga ang ugnayan ng mag-ama? Ganoon ba talaga ang pagmamahalan ng pamilya? Hindi ba't dapat pinakamamahal ng mga ama ang kanilang mga anak na babae? Bakit ang sarili kong ama ay ganito? Isa siyang lobo na nagkukubli sa anyong tupa. Ang kabaitan niya ay pawang pagpapanggap lamang. Ngayon ko lang nakita na isa pala siyang makasariling tao. Kawawa ang mama ko, hindi niya nalaman ang totoo. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-ibig sa isang halimaw. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana ay nanatili na lang ako sa maliit na lungsod at namuhay ng payapa. Bakit ko pa kailangang isuko ang lahat para lamang kilalanin ang lalaking iyon bilang ama ko? Sa huli, isa lang pala akong pyesa sa laro niya, na ginamit at itinapon ayon sa gusto niya. Talk talk talk. Kumatok ng paulit-ulit ang mga bodyguard. Sa wikang Austronesian, sabi nila ng may kaba, "Ma'am, mukhang may mga sumunod sa atin. Kailangan na nating umalis ngayon din." Tahimik lang si Sharon. Naging hangkag ang kanyang mga mata. Hindi na niya alam kung ano pa ang kahulugan ng kanyang buhay. Bigla niyang naramdaman ang matinding pagnanais na wasakin ang buong mundo. Lahat ay dapat mamatay ng sabay-sabay. Mas masarap sigurong maramdaman iyon. Narinig mo ba kami? Kailangan na nating lumikas ngayon din. Patuloy ang pamimilit ng bodyguard ngunit hindi gumalaw si Sharon. Sa kabilang silid, hawak ni Olivia ang gamot na binili ng bodyguard. Hindi niya nagawang ipainom iyon kay Ellie, kaya nilagyan na lang niya ito ng fever patch. Nabahala si Olivia sa ingay sa labas. Natakot siyang baka bigla na lang magwala si Sharon at patayin silang dalawa. Nang mapansin niyang abala ang mga bodyguard sa paghahanap kay Sharon, nakita niya ang pagkakataon upang tumakas. Karga-karga si Ellie, palihim siyang lumabas sa bintana at tumakbo ng mabilis. Kahit pagod na siya mula kaninang umaga, pinilit pa rin niyang tumakbo ng mabilis habang basang-basa ng pawis ang damit at walang sapin ang mga paa. Ang tanging nasa isip niya ay ang mailigtas si Ellie. Tumakas sila. Isang malakas na sigaw ang narinig sa likuran. Pagkatapos nito, nagsimula ng habulin sila ng mga lalaki. Nangangatog at takot na takot, tumakbo pa rin si Olivia ng buong lakas habang karga si Ellie. Ngunit hindi nagtagal, nanghina ang kanyang mga binti at mabilis siyang naabutan ng mga bodyguard. Tumigil ka dyan. Isang bodyguard ang itinutok ang baril kay Olivia.
Maaari ninyong kunin ang buhay ko, pero iligtas ninyo muna ang bata. Kahit gaano man kalaki ang ibinayad ni Sharon sa inyo, ang mga magulang ng bata ay handang magbigay ng 10 beses na mas malaki, nanginginig na wika ni Olivia sa Austronation. Binaliwala lang siya ng mga bodyguard. Lumapit ang isa sa kanila at hinawakan siya sa buhok bago siya hampasin ng 2 malakas na hampas sa mukha. Bumagsak siya sa lupa at dugo ang pumaimbulog mula sa ilong at bibig niya. Kahit ganoon, mahigpit pa rin niyang niyakap si Ellie at hindi siya pinakawalan. Sa Austronation, wika niya, ang kanyang ina ang pangalawang pinakamalaking shareholder ng Lindbergh Corporation at ang kanyang tiyuhin ay ang kilalang si Mr. Lindbergh. Ang kanyang ama naman ay si Zachary Knock ng Knock Group. Kung may lakas kayo ng loob na kahit hawakan lang siya, tiyak na tatanggapin ninyo ang nakakakilabot na parusa. Ang bata, siya ang aming pananggalang. Siyempre hindi namin sasaktan siya, pero ikaw ang nakakasagabal sa amin. Isang bodyguard ang kumuha ng baril at inilagay ito sa sentido ni Olivia. Mamatay ka. Pinikit ni Olivia ang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Tumigil kayo. Biglang may mayabang na tinig na nagsalita. Huminto ang bodyguard at lumingon para hanapin ang pinanggagalingan ng tinig. Pinapayagan ninyo siyang mabuhay. Hanggang kailan? Natunton na nila tayo. Kung magpapaputok ka, tatawag lang ito sa kanila. Binitiwang malamig ni Sharon si Olivia. Kunin ninyo ang bata. Kailangan na nating umalis. Sige, lumapit ang bodyguard upang kunin si Ellie. Huwag ninyo siyang hawakan. Mahigpit na niyakap ni Olivia si Ellie at hindi binitiwan. Ginamit ng bodyguard ang buong lakas niya para buksan ang kamay ni Olivia, pero nabigo siya. Naiinis siya. Brutal niyang tinama ang baril sa noo ni Olivia. Bang! Dugo ang lumabas mula sa ulo ni Olivia at bumagsak siya sa lupa sa 3 malalakas na tama. Sa wakas ay bumagsak ang buong katawan ni Olivia, ngunit nanatili pa ring mahigpit ang mga kamay niya kay Ellie. Miss Peyton. Nagising si Ellie dahil sa gulo at agad na umiyak. Dahil sa kanyang hina, napakahina ng boses niya. Sinubukan muli ng bodyguard na kunin si Ellie ngunit hindi niya nagawa. Naiinis, sinipa niya ang ulo ni Olivia ng 3 beses. Wala na talagang lakas si Olivia para lumaban, ngunit buong determinasyon niyang hawak si Ellie gamit ang natitirang lakas niya. Dugo ang dumidilig sa mukha ni Ellie at todo ang takot niya. Nag-iiyak siya ng malakas. Lumulubha pa ang paghina ni Olivia. Patuloy na sinipa ng bodyguard ang ulo ni Olivia. Bigla, umatras si Ellie at nilihis ang katawan ni Olivia ayon sa instinct at humarap. Tumigil kayo, huwag ninyo siyang patayin. Halos nanginginig na ang boses niya, pero nakalusot ang mga salitang iyon. Huminto ang bodyguard agad. Tiningnan niya si Ellie na nakaangat ang noo. Sandali lang ay kumupas ang bahagyang emosyon sa mga mata ni Sharon at muling pumalit ang malamig na ekspresyon. Walang anumang damdamin, inutusan niya, bilasan ninyo. Gawing mabilis. Sinubukan ng bodyguard kunin si Ellie ngunit kinagat siya ng bata. Sa sakit na hindi gaano kalala, ngunit ang tunog ng papalapit na sasakyan ang nagsabi sa kanila na papalapit na ang kaaway. Sa pagmamadali, bastos na itinapon ng bodyguard si Ellie sa gilid. Napakalakas ng pagkakabato ng kanyang ulo sa sulok ng pader. Agad itong bumulwak ng matinding dugo. Ellie, dumadaloy ang dugo at si Olivia ay gumapang papunta kay Ellie gamit ang natitirang lakas at niyakap siya. Anong klaseng tao ka ba? Galit na sigaw ni Sharon. Dinilaan ang braso ng bodyguard para tanggalin ang dugo at hinugot ang baril upang patayin si Olivia. Ngunit sa pagkakataong iyon, may bala na tumagos sa palso ng bodyguard. Nalaglag ang baril mula sa kamay niya at nahulog sa lupa habang sumisigaw sa sakit. Tumakbo patungo at nagtago ang 3 natitirang bodyguard. Agad-agad na kinuha ni Sharon si Ellie at humanda ng sumakay sa sasakyan kasama ang proteksyon ng mga bodyguard. Biglang bumangga ang isang jeep ng mabilis na sumalpok sa kanila, sinuyod ang kanilang sasakyan patungo sa pader. Bang! Gumuho agad ang sasakyan, at nawasak. Agad na namatay ang bodyguard na nasa driver's seat habang ang isa pa ay nahulog mula sa sasakyan. Bago man sila makapagsalita, nahuli na sila. May dalang dugo si Ellie sa mga bisig ni Sharon habang nanginginig siya at pinisil ang baril sa ulo ni Ellie. Umatras siya at sumigaw,
umalis kayo. Kung may magsasabi man na saktan ninyo ako, papatayin ko ito agad. Sharon Blackwood, siguradong hinahanap mo ang kamatayan. Isang pamilyar ngunit malamig na boses ang narinig mula sa likuran niya. Hindi maipaliwanag na nanginig si Sharon at lumingon. Sa ilalim ng malupit na liwanag, nakita niya ang isang payat na figure na lumalakad habang lumalabas ang isang dominanti at nakamamatay na aura. Ang Charlotte sa harap ng kanyang mga mata ay isang malaking kaibahan mula sa maselan na babae na dati niyang anyo. Kung tungkol kay Sharon, hindi na siya naglalabas ng anyo ng kaiabangan tulad ng dati. Ngayon ay mukhang bagbog at nanlulumo siya. Tiningnan ni Sharon si Charlotte ng may kinakabahang ekspresyon. Gayunpaman, mabilis niya itong tinakpan ng isang mahinahong tingin. Mahigpit niyang niyakap si Ellie. Sa kanyang mga bisig at humajek-hik ng may masamang hangarin, Charlotte Lindbergh. Mas mabuting, hayaan mo akong umalis sa lugar na ito ng tahimik. Kung hindi, mamamatay ako kasama ang iyong anak na babae. Mommy, si Ellie, na nasa bingit ng kamatayan, ay parang nakakita ng sinag ng pag-asa nang makita niya ang kanyang ina. Ellie, huwag kang matakot. Nandito si Mommy para iuwi ka. Inaliw si Ellie ng malumanay na boses ni Charlotte. Mahinang ipinikit ni Ellie ang kanyang mga mata. Wala na siyang lakas. Kalooban ito ng langit. 2 taon na ang nakalilipas, tinapakan mo ako sa ibabaw at walang awang pinatay pa si Mrs. Berry. Pagkalipas ng 2 taon, gusto ng langit na tapusin kita sa eksaktong lugar na iyon para makaganti kay Mrs. Berry. Tiningnan ni Charlotte si Ellie bago itinaas ang kanyang baril kay Sharon. Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Nasa kamay ko ang anak mo. Ako ang panalo. Kasabay ng mapang-uyam na tawa, napangisi si Sharon. Nagsimula siyang matuwa sa pag-iisip tungkol dito. Charlotte Wynne, kahit palitan mo pa ang apelyido mo, ignorante ka pa rin gaya ng dati. 2 taon na ang nakalipas, hindi mo ako kayang labanan. 2 taon na ang lumipas, hindi mo pa rin kaya. Hahaha, ang hambog na ito, hindi mo nga alam kung paano ka mamamatay. Sa galit, agad na itinutok ni Morgan ang baril kay Sharon. Itinutok din sa kanya ng hukbo ng mga babaeng bodyguard sa paligid nila ang kanilang mga baril. Kahit na mapatay ako, may kasama akong 2 pa. Hindi ako magpapatalo. Hindi lang hindi natakot si Sharon, mayroon din siyang pangit na ngisi sa kanyang mukha. Huwag mo nang isipin si Olivia, ang munting iyon. Pero ang anak mo ay sa iyo at sa pinakamamahal na anak ni Zachary. Kasama ko siya, buong tuwa kong gagalugarin ang kailaliman ng impyerno. Naaalala mo pa ba ang lugar na ito? 2 taon na ang nakalilipas, pinatay ko si Ginang Berry dito. Ngayon, gagawin ko rin ang pareho sa anak mo. Gusto kong mabuhay ka sa paghihirap habang buhay. Nang inig si Sharon sa nakakabaliw na tawa na parang siya ang nanalo. Walang kahit kaunting kagustuhang mabuhay at walang kabuluhan, wala na siyang tiwala sa sangkatauhan. Wala nang kahulugan ng buhay para sa kanya. Gusto lang niyang sirain ang buhay ng lahat. Sa pagtingin kay Charlotte na walang magawa, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan, na parang siya ay nagtagumpay. Ang pakiramdam ng tagumpay na iyon ay mas kasya siya kaysa sa pananatili na buhay. Sa tingin ko ikaw ang mamumuhay ng puno ng pagsisisi. Alam mo ba kung paano ko natagpuan ang lugar na ito? Malamig na tugon ni Charlotte, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang recording. Isa itong pamilyar na boses. Mr. Blackwood, hahabol na ako. Tumakas si Sharon at kasama niya ang anak ko. Mahahanap ka agad ng mga pulis. May bug sa telepono mo. Kapag tinawagan ni Sharon ang numero mo mamaya, tandaan mong maglaan ng oras. Kapag natukoy na nila ang eksaktong lokasyon niya, ipaalam mo agad sa akin. Bakit kailangan kong makinig sa iyo? Bibigyan ka ng mga pulis ng mas magaan na sentensya. Hindi naman gaanong makakaapekto, mas malaki pa ang maibibigay ko sa iyo. Ang iyong sentensya ay babawasan sa 1 taon, at tutulungan kitang makabangon muli pagkatapos mong mapalaya. Talaga, hindi sinisira ng mga Lindbergh ang mga pangako natin. Bibigyan kita ng bahagi ng iyong mga gantimpala. Kapag tiningnan mo ang iyong sekretong account, makikita mo. Ito, nakita ko na, may kasunduan tayo, kung gayon. Tulad ng inaasahan, aabot ka pa sa puntong tatalikuran mo ang sarili mong anak para sa sarili mong kapakanan.
Tumigil ka na, tandaan mong tuparin ang pangako mo. Kapag nahanap ko na si Sharon, makukuha mo ang nararapat sa iyo. Nagngingit-ngit si Sharon nang marinig niya iyon. Hindi sana siya gaanong nainis kung si Taylor ay nakipagtulungan sa mga pulis para manmanan siya. Kung ganoon ang nangyari, maaari pa niyang sabihin na wala siyang magawa kundi makipagtulungan sa mga awtoridad upang makakuha ng oras at maprotektahan ang sarili. Sa isang banda, ginagawa lang niya ang nararapat para sa kanyang kaligtasan. Kung nahuli man siya ng mga pulis, kailangan pa rin nilang sundin ang proseso at magsagawa ng muling paglilitis. Susunod pa rin sila sa batas at hindi siya papatayin, ngunit hindi yun ang ginawa ni Taylor. Nakipagkasundo siya kay Charlotte at ibinigay pa ang tirahan ni Sharon. Hindi na ito tungkol lamang sa pagprotekta sa sarili. Itinulak niya si Sharon sa panganib at inilagay ito sa sentro ng kaguluhan dahil sa pansariling interes. Gusto lamang niyang mamatay ang anak niya. Hindi pa kailanman nakadama si Sharon ng ganoong tindi ng puot laban sa kanyang ama. Ang katotohanang iyon ay nagsindi ng apoy sa kanyang loob upang mabuhay. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang manatiling buhay. Gusto niyang harapin si Taylor at hingan ito ng paliwanag sa walang pusong ginawa nito. Isang malakas na kidlat ang kumislap sa madilim na langit at sinundan ng nakakabinging kulog. Napatigil si Sharon habang pinoproseso ang katotohanang kanyang natuklasan. Hindi ako makapaniwala na gumastos ako ng ganoon kalaking halaga para sa iyo, pangungot siya ni Charlotte, binayaran ko ang iyong ama ng napakalaking halaga para lamang malaman ang iyong kinaroroonan. Walang halaga kung magkano ang ibinigay mo sa kanya, sagot ni Sharon habang itinaas ang ulo, at alam kong kayang bawiin ng Lindbergh Corporation ang ibinigay ninyo sa isang utos lang. Bumagsak si Taylor mula sa kapangyarihan patungo sa pagkabigo sa loob lamang ng isang gabi. Desperado siya at kumapit sa tanging pag-asang natitira sa kanya. Gagawin niya ang kahit ano para lamang mabuhay, na kahit pakapalit ang buhay ng sarili niyang anak. Mukhang hindi ka nga kasing tanga ng inaakala ko, wika ni Charlotte habang dahan-daang lumalapit kay Sharon. Huwag kang lalapit o babarilan kita. Sigaw ni Sharon, bigyan mo ako ng sasakyan ngayon din. Bang! Bago pa siya makapagsalita, tumagos na ang bala sa kanyang tuhod at bumagsak siya sa lupa habang napasigaw sa sakit. Mabilis na tumakbo si Charlotte at inagaw ang baril mula sa kanya. Hinawakan niya si Ellie gamit ang isang kamay at ibinigay ito kay Morgan, na agad namang isinakay ang bata sa sasakyan. Paalam, Sharon. Tinapakan ni Charlotte ang ulo nito at yumuko. Matagal nang dapat kang mamatay. 2 taon ng sobra para sa iyo. Patayin mo ako kung kaya mo, Charlotte, mariing sabi ni Sharon habang galit na nakatingin sa kanya. Guguluhin kita kahit sa kamatayan. Kahit ang impyerno ay masyadong maganda para sa iyo, Sharon, ngunit kung iisipin, patay ka na rin naman. Pati ama mo ay ipinagkanulo ka na. Wala ka ng dahilan para mabuhay pa. Ginamit ni Charlotte ang parehong mga salitang sinabi sa kanya ni Sharon 2 taon na ang nakalipas. Panahon na para malasahan niya ang sarili niyang gamot. Bumalik sa kanya ang masasakit na alaala. 2 taon na ang nakalipas nang si Sharon naman ang nakatayo sa ibabaw ni Charlotte. Katulad noon, nakangisi si Sharon habang nilalait siya. Patay ka na rin, Charlotte. Pati si Zachary ay ipinagkanulo ka na. Ano pa ang silbi ng buhay mo? Tutulungan kitang matapos na. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na nakikita kang naghihirap. Hindi mo kailanman makukuha ang mga bagay na hindi ko makuha. Ito ang pinakamatamis kong paghihiganti sa iyo. Iyan ang mga salitang binitiwan ni Sharon noon. Alam mo ba, hindi sulit na madumihan ko ang kamay ko para sa isang kagaya mo. Mas mabuting hayaang mabuhay ka at magdusa pa. Dapat kang magpasalamat dahil pinalaya kita ngayon. Tumawa ng malakas si Sharon. Sige na, magmakaawa ka. Bibigyan kita ng magaan na kamatayan kung magmakaawa ka. Ang buhay ay parang alingaw-ngaw. Ang iyong ginagawa ay babalik din sa iyo. 2 taon na ang nakalipas mula nang si Charlotte ang nagpupumiglas para mabuhay. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin, Sharon Blackwood. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Mabuhay ka para makita akong bumalik, sigaw ni Charlotte noon. 2 taon na ang lumipas mula noon. Ngayon ay pagkakataon na ni Charlotte upang ipaghiganti ang sarili ng tuluyan na niyang nahawakan si Sharon.
Sa impyerno ka na, Sharon, malamig na sabi ni Charlotte habang itinutok ang baril sa ulo nito. Alam ni Sharon na hindi pa niya oras. Kailangan niyang gawin ang lahat para mabuhay. Hindi ka ba interesado malaman kung sino ang tumulong sa aking tumakas? Kabanata 195. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko kung sino ang nasa likod nito. Ayaw ni Charlotte na palayawin pa ang sitwasyon. Gusto ko lang tapusin ka dito at ngayon. Charlotte, tumakbo si Zachary kasabay na humahabol habang papaputok na sana siya. Anong ginagawa mo, baliw ka ba? Natawa ng may pagkabaliw si Sharon nang makita ang kanyang tagapagligtas. Hindi mo ako mapapatay, Charlotte. Si Zachary ang nangako na papalampasan niya ako. Kailangan pa niya ako para hanapin ang misteryosong taong iyon. Tumahimik ka, wag mo akong iistorbohin ngayon. Tumutok ng baril si Zachary sa direksyon ni Charlotte bago pa man siya makagawa ng anuman. Tumingin si Charlotte kay Zachary nang may galit. Huwag kang makialam, Zachary knock. Papatayin kita kung pipigil ka sa akin. Charlotte, kumalma ka. Alam kong karapat-dapat siyang mamatay, pero wala pa tayong ideya kung sino talaga ang ugat ng lahat ng ito, sigaw ni Zachary nang may pagkabalisa. Pag-isipan mo, Charlotte. Nasa liwanag tayo habang ang kalaban ay nasa dilim at nakikita ang bawat galaw natin. Makikita nila ang anumang kilos natin at muli nila tayong tatargetan. Hindi ko iniisip ang mangyayari bukas. Hindi niya mapapaniwalaan ang sinabi ni Charlotte. Tapos na ang oras mo, Sharon. Ipapaabot ko ang abo mo sa tatay mo para siya na ang humingi ng kapatawaran. Magharap ka sa kanya pagkatapos mong mamatay. Nawalan ng lakas si Sharon sa mga salitang iyon. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Biglang gumuhit muli ang kidlat at sinundan ng kulog. Ang bagyong iyon ay nagbalik ng mga trauma at masakit na alaala noong 2 taon ang nakalipas. Bumalik sa isip ni Sharon ang marahas na pagkamatay ni Mrs. Berry at nagdulot ito ng mas malaking takot sa puso niya. Narinig ni Charlotte ang mga sigaw ni Mrs. Berry at isang malisyosong ngiti ang pumikit sa kanyang labi. Inilipat niya ang baril at itinutok sa mga hita ni Sharon. Hindi ko dapat tapusin ka ng ganoon lang. Dapat dahan-dahan ang pagpapahirap sa iyo. Charlotte, si Sharon ay umiyak ng pilit. Magmalasakit ka naman, Charlotte. Bang! Isang bala ang tumama sa kanyang hita. Arg! Sumigaw si Sharon sa sakit. Zachary! Tulong! Charlotte, huwag! Tumakbo si Zachary para pigilin siya, ngunit nakaayos na ang mga lalaki na bodyguard ng Lindbergh at lahat sila ay naglatag ng mga baril sa kanya. Mr. Knock, mga tauhan ito ni Mr. Lindbergh, paalala ni Lupin. Hindi sila matatakot sa iyo. Dinala ni Charlotte ang mga tauhan ni Danrick mula pa noong Lemay at agad silang pumunta sa T-Nation. Hindi maliit ang mga tauhang iyon. Wala silang pake kung sino si Zachary o kung ano ang relasyon niya kay Charlotte. Aalisin nila ang sino mang magiging sagabal. Tumigil si Zachary sa paglakad at sumigaw, Charlotte, tigilan mo na. Hindi mo alam ang iyong ginagawa. Bang! Pumasok ang ikalawang bala sa likod ni Sharon. Hindi na makahagulgol si Sharon. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang tumulong sa akin. Bang! Isa pang tama sa balikat ang tumama. Bumagsak si Sharon sa lupa at hindi na gumalaw. Mamimansala ka nito, bamulong siya habang humihina. Pinagsisihan ko na hindi kita pinatay noon. Charlotte! Bang! Patuloy na pumaputok si Charlotte ng paulit-ulit hanggang maubos ang mga bala niya. Dugo ni Sharon ang nagbulwak sa katawan niya, ngunit hindi man lang kumurap si Charlotte. Gusto niyang masilayan ang pag-iyak ng buhay niya. Ayaw niyang palampasin ang kahit isang sandali. Patay na si Sharon. Nakatitig ang kanyang mga mata habang siya ay humihinga ng huling beses. Marahil ay hindi niya inaasahan na iyon na ang kanyang huling sandali, o marahil ay hindi pa rin siya handang tanggapin ang kanyang kapalaran kahit sa kanyang kamatayan. May mga bagay pa siyang kailangang gawin. Nagmadali si Zachary papuntang Coldbridge dahil gusto niyang pigilan si Charlotte sa pagpatay kay Sharon, ngunit sa huli ay wala siyang nagawa. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, nililinis ang dugo sa lupa. Nakita ni Charlotte ang madugong tanawin at pinikit ang kanyang mga mata. Ganito rin ang pagkamatay ni Mrs. Berry. Napangiwi si Zachary sa narinig. Naiisip niya kung gaano kalaki ang pinagdaanan ni Charlotte.
Kaya ganoon na lamang ang naging asal nito ngayon. Hindi mo naranasan ito mismo kaya hindi mo kailanman maiintindihan. Tinitigan ni Charlotte si Zachary nang may matinding determinasyon. Papatayin ko ang sinumang sasakit sa aking pamilya. Hindi lamang iyon isang babala para kay Zachary, kundi paalala rin sa sarili ni Charlotte. Hindi na siya dapat maging maawain sa kanyang mga kaaway. Hindi ka iniligtas ni Danrick mula sa kulungan para maging mahina, Charlotte. Kailangan mong maging matatag upang hindi ka apihin ng iba. Panahon na para tuparin mo ang iyong layunin. Umalis si Charlotte kasama ang kanyang mga tauhan, iniwan si Zachary na nag-iisa sa ulan. Tinitigan ni Zachary ang bangkay ni Sharon bago niya ibinaling ang kanyang paningin sa bahay kung saan nakatira noon sina Charlotte at Mrs. Berry. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa kanya habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Alam niyang may bahaghari pagkatapos ng ulan, ngunit may kutob siya na hindi magiging madali ang lahat ngayon. Pakiramdam niya ay may paparating na kapahamakan. Mr. Knock, umalis na si Miss Lindbergh, sabi ni Ben habang inaalok siya ng malaking itim na payong. Dapat na tayong umalis bago dumating ang mga pulis. Magpadala ka ng tao para magbantay dito. Ipaalam mo sa akin kung may kaina-hinalang tao na pupunta rito. Kailangang malaman ni Zachary ang buong katotohanan. Kailangang tapusin niya ang lahat ng naiwan. Naipag-utos ko na iyon, sagot ni Ben. Tumango si Zachary at umalis, ngunit bago pa man siya makarating sa sasakyan, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at may malamig na likidong lumabas sa kanyang ilong. Nang haplasan niya ito, dugo pala iyon. Ayos ka lang ba, Mr. Knock? Nag-aalalang tanong ni Ben. Wala ito, dugo lang ni Charlotte ito. Nagkunwari si Zachary at binaliwala ang pag-aalala ni Ben. Mabuti na lang at hindi ito masyadong marami. Bagaman hindi malakas ang pagdurugo, alam ni Zachary na may kakaiba sa kanyang katawan. Hindi lang ito dahil sa pagkapagod. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinitigan ang convoy ng mga Lindbergh na papalayong umaandar. Kumusta si Ellie? Malubha ang kanyang kalagayan. Matindi rin ang pinsala ni Olivia. Mahirap sabihin kung makakaligtas siya, ulat ni Ben. Pero nasa Coldbridge na si Dr. Felch. Sigurado akong gagawin niya ang lahat para mailigtas si Ellie. Saan siyang ospital dinala? Pupuntahan ko siya ngayon, nag-aalalang tanong ni Zachary. Isa itong pribadong ospital para sa mga maharlika sa T-Nation na pinondohan ng Lindbergh Corporation. 10 minuto lang ay nakarating na ang kotse ni Morgan sa ospital. Tinawagan na ni Lupon ang ospital para ipasara ang buong palapag para sa kanila. Nasa ospital na rin si Dr. Felch 10 minuto bago sila dumating, kasama sina Hailey at Sam. Naglalakad-lakad sila sa labas ng silid, halatang balisa at nag-aalala. Pagdating ni Charlotte, agad siyang bumaba ng sasakyan at buhat-buhat si Ellie. Ihiga mo siya. Nabigla si Dr. Felch nang makita si Ellie. Mabilis niyang sinuri ito at napagtanto niyang malala ang kalagayan. Kailangan natin ng ilang doktor na marunong sa kanluraning medisina. Kakailanganin natin ang tulong nila. Sige, agad na inutusan ni Charlotte si Lupon na gawin iyon. Kadarating lang nina Morgan at Reyna nang makita nila ang tensyonadong grupo. May maitutulong ba ako, Miss Lindbergh? Maaari kong tulungan si Dr. Felch kung kinakailangan, alok ni Reyna. Oo, sige, agad na sagot ni Charlotte habang tumango. Pumasok si Reyna nang hindi na nagsasayang ng oras. Bagaman hindi siya ang pinakamagaling na doktor, siya pa rin ang pinakaangkop sa sitwasyon dahil pamilyar siya sa kalagayan ni Ellie. Tamang-tama ang kanyang pagdating. Pwede bang lumabas muna ang iba? Pinalabas ni Dr. Felch ang lahat maliban sa mga medical staff. Bagaman nag-aalala si Charlotte sa kalagayan ni Ellie, sumunod siya sa hiling ni Dr. Felch at lumabas ng silid. Miss Lindbergh, lumapit si Morgan makalipas ang ilang sandali, nasa ICU si Olivia. Kritikal ang kondisyon niya. Iligtas siya kahit anong mangyari. Gusto kong ang pinakamahusay na mga doktor ang gumamot sa kanya, agad na utos ni Charlotte. Gusto kong makausap ang hepe ng ospital. Nandyan na po siya. Dinala ni Dr. Langan ang ilang doktor kasama niya. Magagaling daw sila. Papuntahin mo sila rito. Agad po. Parehong nasa emergency room sina Ellie at Olivia. Hindi mapakali si Charlotte habang naghihintay.
Miss Lindbergh, si Mr. Noct at ang mga kasama niya ay nasa labas ng ospital. Papapasukin ba natin sila? Pinipigilan sila ngayon ng mga tauhan ni Mr. Lindbergh. Papasukin ninyo sila. Bagaman galit pa rin si Charlotte kay Zachary, ayaw niyang madamay ang kanilang anak sa alitan nila. Sige po, ilang minuto lang ay dumating na si Zachary kasama ang kanyang mga tauhan. Kamusta si Ellie? Sinusubukan pa rin siyang iligtas, seryosong tugon ni Charlotte. Nasa loob sina Dr. Felch at Reyna. Kaya nila ito, pwede ka nang umalis. Paano ako aalis kung hindi pa rin maayos ang lagay ni Ellie? Tanong ni Zachary. Gusto ko lang makasigurong ligtas siya. Bahala ka. Inutusan ni Zachary ang kanyang mga tauhan na maghanda ng ilang silid sa ospital at saka sinabi kay Charlotte, dapat kang magpalit ng damit. Sigurado akong ayaw mong makita ka ni Ellie na puno ng dugo kapag nagising siya. Doon lang napagtanto ni Charlotte na basang-basa siya ng ulan at dugo. Mula nang dumating siya sa ospital, halatang iniiwasan siya ng mga nurse dahil sa takot. Parang isa siyang takas na mamamatay tao sa itsura niya. Lupin, bantayan mo muna rito. Opo, sagot ng bodyguard. Pagkasabi noon, umalis si Charlotte kasama ang dalawang tauhan. Samantala, naghihintay si Zachary sa labas ng emergency room na labis ang pag-aalala. Masakit isipin para sa kanya ang hirap na pinagdaanan ni Ellie. Nagulat si Charlotte nang makita ang sarili sa salamin sa banyo. Halos hindi niya makilala ang sarili. Ibinaba niya ang tingin upang hindi na makita pa ang sariling anyo. Hinubad niya ang kanyang damit at naligo upang maalis ang mga bakas ng dugo sa kanyang katawan. Tama si Zachary. Kailangan niyang linisin ang sarili bago harapin si Ellie. Nasa labas pa rin si Zachary nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Robbie. Kumusta ka, Daddy? Kumusta sina Mommy at Ellie? Matagal nang naghihintay si Robbie ng balita tungkol sa kanila. Ngunit hindi na siya makapaghintay pa kaya siya na mismo ang tumawag. Ayos lang si Mommy, mahinahong sagot ni Zachary. May sakit si Ellie kaya kailangan niyang manatili sa ospital. Ibig bang sabihin na iligtas ninyo si Ellie? Mabilis na nakapansin si Robbie. Oo, nailigtas namin siya, pero ginagamot pa rin siya ni Dr. Felch. Magiging maayos din siya. Nasaan kayo ngayon? Gusto naming pumunta ni Jamie. Pwede kaming ihatid ni Mr. Spencer. Sigaw ni Jamie mula sa di kalayuan. Makinig kayo, Robbie at Jamie, mahinahong sabi ni Zachary. Nasa ibang bansa kami ngayon. Babalik kami kasama si Ellie kapag ayos na ang lahat. Huwag kayong mag-alala, okay. Pero Daddy, nandito si Mommy. Gusto niyo ba siyang makausap? Sinubukan ni Zachary na ilipat ang usapan. Sige. Nakapalit na ng damit si Charlotte at tinanggal na rin ang kanyang makeup. Inabot ni Zachary sa kanya ang telepono nang makalapit siya. Si Robbie at Jamie ito. Mabilis na nagpakalma si Charlotte. Robbie, Jamie. Mommy, napaiyak si Jamie nang marinig ang boses ni Charlotte. Anong nangyari kay Ellie? Natatakot ako, Mommy. Ayos lang ang lahat, Jamie. Huwag kang matakot. Lamambot ang boses ni Charlotte nang marinig ang anak. Nilalagnat lang si Ellie, pero gagaling din siya agad. Mommy, ibigay mo sa akin ang telepono, Jamie, sabat ni Robbie. Huwag kang mag-alala sa amin, Mommy. Kasama namin si Mr. Spencer. Ligtas kami rito. Kailangan lang ninyong umuwi nina Daddy at Ellie ng maayos. Siyempre, Robbie, napaiyak si Charlotte sa emosyon. Uuwi kami agad-agad. Kayo ni Jamie, manatili lang muna sa bahay nitong mga araw na ito, ha? Hindi nyo na rin kailangang pumasok muna sa school. Opo, Mommy. Alam ni Robbie na nag-aalala ang ina para sa kanilang kaligtasan. Sige, Robbie. Kailangan ko nang silipin si Ellie. Tatawag ulit ako mamaya, ha? Opo, Mommy. Hihintayin ka namin. Tinapos ni Charlotte ang tawag at ibinalik ang telepono kay Zachary bago siya umupo at tumitig sa liwanag mula sa emergency room. Gagaling siya, narinig niyang sabi ni Zachary sa tabi niya. Nagkamali ako. Binalot ng matinding pagsisisi si Charlotte. Kung napansin lang niya agad na may kakaiba kay Olivia at kung mas maayos sana ang kanyang mga paghahanda, hindi sana ito nangyari. Naipahamak niya si Ellie ng 2 beses. Una noong nainom ni Ellie ang lason na para sana sa kanya na itinanim ni Cynthia. Kasalanan niyang lahat ito.
Sinisi niya noon si Zachary, pero sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang siya rin ang may pagkukulang. Huwag mo nang isipin pa, wika ni Zachary. Gusto sana siyang yakapin ni Zachary, pero napansin niyang basa pa siya ng ulan kaya umatras siya. Magpalit ka na rin ng damit. Ayaw din ni Ellie na makita kang ganito kapag nagising siya. Babalik ako agad, sabi ni Zachary bago umalis. Nakatitig lamang si Charlotte habang papalayo siya, may halong gulo at emosyon sa kanyang mga mata. Miss Lindbergh, tawag ni Morgan na nagpabalik sa kanya sa katinuan. Sinabi ni Peter na gusto niyang makita si Olivia. Sasakay na raw siya ng eroplano papuntang Cold Bridge. Magpadala ka ng tao para sumando sa kanya. Huwag ipaalam kahit kanino kung nasaan tayo. Opo. Tumingin si Charlotte sa bintana at napansin niyang tumigil na ang ulan, ngunit madilim pa rin ang langit. Tila muling babagsak ang malakas na ulan. Ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Lubos niyang hinahangad na magkaroon ng liwanag sa dulo ng lahat ng ito. Matindi ang hirap ng paghihintay. Lumipas ang ilang oras nang walang balita. Dumating na si Peter, ngunit patuloy pa ring nilalabanan ng mga doktor ang buhay nina Ellie at Olivia. Puno ng sugat si Peter. May benda ang ulo niya at nakakast ang kanyang braso. Halos hindi na siya makalakad ng maayos. Nagtaka si Charlotte kung paano pa siya nakarating mula HCT hanggang Cold Bridge. Nang malaman niyang nasa kritikal na kalagayan pa rin si Olivia, napaupo siya sa sahig at napahagulgol. Naipahanda ko na ang pinakamagagaling na mga doktor para operahan siya. Maililigtas nila siya, paniniguro ni Charlotte. Patawad. Lumuhad si Peter sa harap nina Zachary at Charlotte. Huwag niyo sanang sisihin si Olivia. Kasalanan ko ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng ito para sa akin. Patawarin niyo siya, para na kayong magkapatid ni Olivia. Mas pipiliin niyang mamatay kaysa kamuhian mo siya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Hindi ko siya sinisisi, Peter, kung hindi ay hindi ko sila hihilingin na iligtas siya, sagot ni Charlotte. Pero kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. Kailan ka nakuha ni Sharon? Nakipagkita ka kina Olivia at Mr. Judd, pero hindi ka nakarating sa huli. Naghintay si Mr. Judd sa hotel ng ilang araw bago siya bumalik sa kanyang pabrika sa Yaleview habang si Olivia ay nanatili sa likod para hintayin ka, sabi ni Peter. Sinabihan ko siyang bumalik muna, pero ayaw niya akong pakinggan. Sabi niya may importante kang kailangan para makita siya. Sabi niya na may nangyari at naantala ka. Sa wakas ay sinimula ni Charlotte na pagdugtungin ang mga punto habang nakikinig siya kay Peter. Sabi niya kung babalik siya, matatagalan bago siya makarating mula sa Yaleview para makipagkita ulit sa iyo pagdating mo, kaya naghintay siya ng kalahating buwan sa hotel. Isang araw, may nadatnan akong isang taong gustong dukutin siya noong binisita ko siya sa hotel. Sinubukan ko silang labanan pero hindi ako nagtagumpay. Sigurado akong mga profesional na mamamatay tao sila. Sinubukan kong bigyan ng oras si Olivia para makatakas siya at maipaalam sa iyo, pero nahuli nila ako at binablackmail siya. Sa tingin ko gusto ni Sharon na dukutin si Olivia noong una para takutin ka. Sa wakas ay binasag ni Zachary ang katahimikan. Pero pumagitan si Peter at nawala si Olivia, kaya napagtanto nilang pareho silang dapat talagang malapit. Napagpasyahan nilang pakanabangan ang sitwasyon at ginamit si Peter para e-blackmail siya. Oo, iyon ang gusto nila. Nag-video call sila kay Olivia noong binubugbog nila ako. Kaya kasalanan ko lahat, hindi ko siya naprotektahan. Napaisip si Charlotte. Alam niyang si Peter lang ang tanging suporta ni Olivia sa loob ng 2 taon na nawala siya. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa sa paglipas ng panahon. Nang gamitin nila si Peter bilang pain para pilitin si Olivia, nalagay si Olivia sa isang problema. Noong una, ayaw niyang magpatinag, pero hindi niya matanggap na paulit-ulit na binubugbog si Peter, kaya't nagpasya siyang lapitan si Charlotte at tulungan ng kabilang panig na dukutin si Ellie para mailigtas si Peter. Naiintindihan ni Charlotte kung gaano niya kamahal si Peter. Mahirap ang pagkabata ni Olivia. Nagkasakit ang kanyang ina pagdating niya sa H-City. Akala niya ay magkakaroon sila ng magandang buhay na magkasama, pero nagastos niya lahat ng pera niya para gamutin ang sakit ng kanyang ina.
Nalinang nito ang kanyang kalayaan at katatagan, pero naging mahina rin siya. Isa siyang taong ibinubuhos ang buong puso niya sa isang relasyon kapag may nagpakita sa kanya ng kabaitan dahil kulang siya sa pagmamahal noong bata pa siya. Ganito rin ang nangyari sa pagitan nila ni Charlotte. Minsan lang siya tinulungan ni Charlotte, pero naalala ni Olivia ang kabaitan niya at ginawa niya ang lahat para suklian ang kabaitang iyon. Nang malaman niya ang nangyari kay Charlotte, tumanggi siyang tumanggap ng kahit isang sentimo mula sa pamilyang Knox at pinutol pa ang lahat ng ugnayan sa kanila. Mas gugustuhin pa niyang mamuhay ng matipid kaysa ipagkanulo ang kanilang pagkakaibigan. Si Peter ay parang isang handog ng Diyos para sa kanya. Nagdala ito ng init at pagmamahal sa kanyang buhay at naging bahagi na niya. Sa pagkamatay ng kanyang ina at pagkawala ni Charlotte, si Peter ang kanyang tanging haligi ng suporta. Ito ang dahilan kung bakit ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ito kapag may panganib. Tatalikuran pa niya si Charlotte para lang iligtas ito. Galit si Charlotte kay Olivia matapos dukutin si Ellie, ngunit nang makarating siya sa lugar at makita mula sa sasakyan kung paano isinasapanganib ni Olivia ang kanyang buhay para lang protektahan ang bata, naantig siya. Sa huli, si Olivia ay isa pa ring mabait na tao. Maaaring nagkamali siya, ngunit mabait ang kanyang puso. Bukod pa rito, nailigtas nila si Ellie. Nakapag-move on na si Charlotte mula sa maliit na aberya na ito sa kanilang relasyon. Ang gusto na lang niya ngayon ay makaligtas sila rito. Tumigil ka na, Peter, sabi ni Zachary, sabay alalay sa kanya na tumayo, nakaraan na ang lahat ng iyon. Ang magagawa na lang natin ngayon ay ang magdasal para sa kanyang paggaling. Tumayo si Peter at bumantong hininga ng maluwag, ngunit mabilis niyang itinuon ang kanyang nag-aalalang tingin kay Charlotte. Hindi ko siya sinisisi, pero gusto kong maging matatag ka at protektahan siya gamit ang buhay mo sa hinaharap. Siguraduhin kong gagawin ko iyan, pangako ni Peter. Kabanata 1100. Paninindigan kita sa iyong pangako, seryosong sabi ni Charlotte, bibigyan ko siya ng bahay at mamamalagi sa H-City. Pareho kayong makatitira ng magkasama doon. Hindi mo kailangang gawin iyon para sa amin. Pag-uusapan natin ito pagkatapos nilang malampasan ito. Ang magagawa lang natin ay ipagdasal na makaligtas sila sa mga operasyon. Hindi kita hahayaang makaligtas kung may mangyari sa kanila. Tumango si Peter at yumuko ng walang imik. Tatlo sa kanila ang tahimik na naghintay sa labas ng emergency room pagkatapos noon. Lumipas ang oras at nagbukang liwayway. Naglakad si Charlotte sa pasilyo upang tingnan ang langit sa labas mula sa bintana. Mukhang maaliwalas ang langit pagkatapos ng isang buong gabing ulan. Tumagos ang mga sinag ng araw sa bintana at naramdaman ni Charlotte na ang bagong araw na ito ay maaaring ang bagong simula na kailangan niya. Inabot niya ang kanyang kamay para harangan ang araw sa kanyang mukha, ngunit ang mga sinag ng araw ay tumatagos pa rin sa kanyang mga daliri, tumatama sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng hindi mapakali na pakiramdam na gumagapang sa kanyang puso. Nandito na ang mga doktor. Narinig ang boses ni Morgan sa likuran niya. Agad na lumingon si Charlotte at nakita si Dr. Felch na palabas mula sa emergency room at tinanggal ang kanyang face mask. Stable na ang kalagayan ni Ellie. Salamat sa Diyos. Naginhawaan ang lahat ng marinig ang kanyang mga salita. Sa wakas ay tapos na ang pinakamasamang bagay. Naramdaman ni Charlotte na naalis ang isang nakakasakal na pasanin sa kanyang puso. Marahil mali ang kutob ko. Miss Lindbergh, tapos na rin ang mga doktor ni Olivia, sabi ni Lupin. Tumakbo si Charlotte palapit kasama ang iba pang kasunod. Tumayo si Peter nang makita niyang paparating si Charlotte. Miss Lindbergh, kumusta na siya? Hindi pa siya nakakalabas, pero patay na ang ilaw. Sa tingin ko malapit nang lumabas ang mga doktor, sagot ni Peter. Kumusta si Ellie? Wala na siya sa panganib. Huwag kang mag-alala, sigurado akong magiging maayos din si Olivia. Mabuti na lang at alam mo na. Ang magandang balitang ito ay nagbigay ng pag-asa kay Peter. Nandito na sila. Dali-daling lumapit si Charlotte nang makita niya ang mga doktor. Kumusta si Olivia? Pasensya na, ginawa namin ang lahat, mahinang sabi ng doktor, malubhang nasira ang utak niya at nasa koma siya ngayon. Anong ibig sabihin noon? Naiinip na tanong ni Charlotte. Malamang ay hindi na siya magigising. Patay na ang utak niya at nasa vegetative state na siya ngayon.
Nang inig ang mga binti ni Peter at bumagsak siya sa lupa nang marinig niya iyon. Sumugod si Ben para tulungan siya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Gagawin namin ang lahat para matulungan siya, pang-aalo niya. Natagalan bago nakasagot si Charlotte. Hindi pwede, pagtatanggi niya. Sabay iling, may iba pa kayong magagawa. Paano kung hilingin natin kay Dr. Felch na tingnan siya? Inikot ni Charlotte ang ulo at hinanap si Lupin. Dalhin mo si Dr. Felch. Katatapos lang ng operasyon ni Dr. Felch. Hayaan mo siyang makapagpahinga kahit papaano, paalala ni Lupin. Paano kung ibigay ko sa kanya ang medical record ni Olivia para makita niya? Ipapakuha ko sa kanila ang record niya para sa iyo, sabi ng doktor. Salamat. Ayaw tanggapin ni Charlotte ang katotohanan. Kinuha niya ang medical record ni Olivia at hinanap si Dr. Felch. Naalerto si Dr. Felch nang makita niya ang dokumento. Kumunat ang noo niya at agad na nagsalita. Pagkalipas ng halos 1 oras, pareho ang naisip ni Dr. Felch ngunit nagbigay siya ng pag-asa. Wala na tayong magagawa para sa mga pasyenteng tulad niya ngayon, pero ang medisina ay mabilis na umuunlad nitong mga nakaraang taon. Maaaring magkaroon na tayo ng lunas sa susunod na mga taon. Ang magagawa lang natin para sa kanya ay mabigyan siya ng pinakamahusay na pangangalaga ngayon.